Hello, hello. Magandang umaga po sa inyo. Binabalita ko lang po sa inyo. Masaya na si Ateng. Kasi nakalabas na yung anak ko. Pinalabas na siya ng kapatid niya. Nangako na lang po siya sa pulis na hindi niya nasasaktan yung mga anak niya. Tsaka hindi na daw siya magbibisyo. Sana nga po, totoo. Sana din ginip Panginoon ng mga dasal ko sa anak ko. Nakakalungkot po sa magulang po yun. Pero kahit pa paano po, naibsan na po yung lungkot ko. Sana nalalaman ng mga anak yung mga nararamdaman ng magulang. Pag nagkakaganon sila, sana alam nila na malungkot yung magulang pag nagkakamali sila. Napakasakit po sa magulang. Lalong-lalo na sa nanay. Napakasakit po. Naintindihan ko naman po yung kapatid niya kung bakit niya ginanon yung kuya niya po. Kasi baka mamaya masaktan po tuluyan yung mga anak niya kung ano po mangyari, di po ba? Hindi ko naman po sinisisi yung aking anak. Tama lang po yung ginawa niya. Tama lang po yung hakbang na ginawa niya. At least, nagkaroon ng anak ko leksyon sa mga ginagawa niyang kamalian para malaman niya na mali ginagawa niya, di po ba? Hindi ko po kinakampihan yung anak ko. Tama lang hindi ko po kinakampihan yung anak kong si Enyo. Siyempre po, magulang po tayo. Kahit gano'ng kasama yung ating anak, siyempre po, nananaig pa rin po yung damdamin ng magulang, di po ba? Mahirap po maging magulang. Ang magulang hindi basta magulang. Magulang gumagabay sa mga anak. Tinutuwid kung ano yung pagkakamali nila. Yung responsibilidad natin sa kanila. Pero kami magulang ng aking anak, ginawa namin lahat ang responsibilidad sa kanya. Siya na lang po ang gumawa ng ikakamali sa buhay niya. Ginusto niya po yan eh. Siya po ang may niya. Hindi niya po kami masisisi mga magulang kasi hindi po kami nagkulang sa pangangaral sa kanya, sa pagmamahal. Alam ng Diyos kung gaano namin siya kamahal. Ipinaglaban namin siya nung maliit siya. Marami po kami sakripisyo sa kanya nung maliit siya. Marami po. Hiniling ko nga po siya sa Panginoon na gumaling. Marami po sakripisyo na ginawa kami sa kanya. Halos lahat ng pagmamahal binigay po namin sa kanya. Ewan ko lang po kung nasobrahan sa pagmamahal. Minsan din po pala masama din yung sobrang magmahal. Katulad ng pamangkin ko. Sa sobrang pagmamahal, ngayon, nagbibinata na siya, wala siyang alam gawin. Sumobra po ako sa pagpapalaki, sa pagmamahal sa kanya. Hindi siya marunong magpiga ng basahan, hindi marunong magtiklop ng damit niya. Yung mga damit ang marumi, hindi niya alam kung saan lalagay. Dapat po pala, maliit pa lang yung bata. Tinuturuan na. Doon po ako nagkamali sa pagpapalaki po sa pamangkin ko yun. Masyado po kasi siyang na-spoil.
Kasi po, nung bata siya, pag po umiiyak po siya, nangingitim po siya. Kaya, hindi namin siya pinapaiyak. Kaso naman po, lumaki naman po ganun. Na-spoil po. Wala po siyang alam gawin. Wala. Ito yung nilagay ko to. Luluto po ako ng pagkain ng aso. Wala po kasi kami dog food. Kaya ito na lang po. Para masarap yung kain ng aso. Ganun po pala yun. Mahirap din po pala yung sobrang pagmamahal. Katulad po nung anak ko yun si Enyang. Hindi, nung maliit po siya kasi po sakitin po siya. Hindi po namin siya pinagagawa sa bahay. Lagi lang siya nasa kalye. Laro lang po siya ng laro. Hindi namin siya tinuruan maglinis sa bahay. Magtulong sa amin sa hanap buhay. Hindi po siya tumutulong na maghiwa-hiwa. Sobrahan po sa pagmamahal. Dahil nga po may sakit, hindi po namin siya masyadong pinakatulong sa bahay. Puro mga kapatid niya, ate niya. Pagmukha po ni Jason. Kasi may ate at kuya siya. Puro ate kuya niya ang gumagawa. Siya walang ginagawa. Kasi may kuya at ate siya. Dapat po pala pantas. Ang pagkakamali ko po ganun. Puro na lang ate niya. Ang tinatawag ko, Roxanne, Dagul. Puro ganun na lang po. Siya po hindi nauutusan. Ngayon siya nahihirapan. Nahihirapan siya ngayon mag-adjust. Kung paano pagtulong sa bahay, kung paano paggawa, paano pagtipid ng damit niya, kung saan lalagay yung marurumi niyang damit. E 18 anyos na po siya ngayon. Dapat po matuto na siya kasi may isip na po siya, di po ba? Madali na po matuto pagka may isip ka pag gusto mong gawin, di po ba? Share ko lang po sa inyo ang pagpapalaki ng anak. Dapat po na ano lang po, equal. Huwag po masyadong mahal na mahal. Yung pakikita mo sa kanilang mahal na mahal mo sila. Ewan ko po bakit po ako ganun magmahal sa anak. Kasi po hindi ko naranasan yung pag-arugang ganun ng magulang, yung pagmamahal na ganun ng magulang. Hindi ko naramdaman yun. Kasi maliit pa ako, puro hanap buhay na ako, hanap buhay. Iniisip ko kung paano kikita ng pera. Ganun po. Kung paano ko makakapagdala ng ulam, bigas. Ganun po yung ginagawa ko nung maliit ako. Kaya yung bang ano ko, ayaw ko maranasan nila hirap. Oo, nakaranas sila ng hirap yung mga anak ko. Pero po, kahit naghihirap po sila, nakakamit nila yung mga gusto nilang bilhin. Nakakasunod sila sa uso. Nakakabili sila ng mga signature ng mga bagay-bagay. Kahit naghihirap sila, tinutulungan nila kami sa hanap buhay. Napadama namin kung gaano namin sila kamahal. Ewan ko po, sobra-sobra lang po ako magmahal sa anak. Ganun po ako magmahal ng anak.
Sa sobrang pagmamahal ko po, hindi ko po nararamdaman na sobra-sobra na po pala yung pagmamahal kong ginagawa sa mga anak. Sa anak kong yun, siya lang naman po ang nagkaganon. Yung anak ko, ano po yung anak ko, nakatungko naman po sila sa pag-aaral, nakatapos naman po yung pag-aaral ng mga anak ko. Kahit pa paano po, naigapag namin sila sa pag-aaral. Yung anak ko lang po na yun na nalihis ng landas, hindi po siya nakatungtong din po siya ng high school. Pinatutor pa nga po siya ng tita niya. Ginawa namin lahat para sa kanya. Pero, ikaw ganun pa rin po siya. Hindi po kami masisisi ng mapabayang magulang. Ginawa po namin lahat sa kanya. Alam ng Diyos kung gaano namin siya kamahal. Mahal na mahal namin siya. Mahal na mahal siya ng mga kapatid niya. Oo. Oo, nandun na yung nagagalit sa kanya yung mga kapatid niya. Pero ano lang po yun. Galit lang na ano lang po yun. Pero hindi po siya kayang tiisin ng mga kapatid niya. Mahal po siya ng mga kapatid niya. Alam ko, nararamdaman ng anak ko naman yun na mahal siya. Napapagalitan siya ng tatay niya. Para rin po sa kabutihan niya yun. Mahal na mahal po siya ng mga anak. Mahal na mahal namin siya. Alam ng Diyos kung gano'n namin siya kamahal. Sana po, hipuin ng Panginoon yung puso ng anak ko. Ituro sa kanya yung matuwid. Ako pong nanay ng anak ko. Hindi po ako magsasawang mahalin ng anak ko. Gabayan. Hindi po ako magsasawa sa kanya. Tuturo ko po sa kanya paano mabuhay na matuwid. Alam ko po, nagugulo lang po siya. Dahil sa ginagin sa katawan niyang bisyo. Sana po isang araw magising yung anak ko na tigilan na niya. Pero yung pambisyo po niya, hindi po siya lang yun sa mga kapatid niya. Yun lang po, hindi po siya namimiriyo sa mga kapatid niya. Kaya lang po, yung dalaw po niya iba na. Katulad po ng ginagawa niya. Pandito sa anak. Isang tatampanin niya. Nangako po siya sa puso. Hindi na niya ulitin yung sa mga anak niya. Hindi na daw niya ulitin yun. Saka hindi na raw po siya magbibisyo. Sana nga po, totoo po yun. Ako po, kauna-unahan matutuwa pag nangyari po yun. Ako po siguro, pinakamasayang magulang sa buong mundo pag nangyari po yun. Pero ngayon po, hindi na po ako masyadong nalulungkot. Hindi na po ako masyadong nalulungkot ngayon, mga friend. Salamat po sa mga simpatya niyo sa akin.
kahit di tayo magkakakilala. Nasasabi ko lang sa inyo aking mga nararanasan. Nakukulento ko lang po para po magkaroon ng sino magpapanood, maging halimbawa, mabutan nila ng aral, yung mga kabataan, wag silang ano po ba yung matokso sa mga ganong bisyo. Sisirain ang buhay ng mga anak, mga kabataan. Kaya kailangan maging matatag tayo. Lagi tayong tatawag sa Panginoon. Nagabayan tayo para hindi tayo malilis na langga. Kapit lang po tayo sa Panginoon. Para hindi po tayo malito ng langga. Napakasakit po sa isang magulang na magkaroon ng isang anak na gano'n. Para po dinudurog yung puso mo. Napakahirap po talaga. Ang una po nasasaktan, ang nanay. Hindi po ako maghapon hanggang kagabi. Hindi pa ako umiiyak pa rin po ako. Kahit alam ko na nakalabas ni anak ko. Umiiyak pa rin po ako. Ang iniiyak ko. Bakit? Bakit nagkagano ng anak ko? Tinatanong ko sa sarili ko, bakit? Bakit? Ano pagkukulang namin? Yun po tinatanong ko sa sarili ko. Pero alam po ng Diyos, ginawa namin lahat para po mapabuti sila. Dahil ayaw namin maranasan yung hirap na naranasan namin nung kami mga bata pa. Kami ng tatay niya. Ayaw namin maranasan yung naranasan namin buhay. Kaya ganun na lang po ang paghihigpit sa kanila ng tatay nila. Minsan po yung mga anak, akala nila pag pinaghihigpitan na sila ng magulang nila, yung sumasama po loob nila. Hindi po nila alam para sa kanila ginagawa ng mga magulang. Lahat ginagawa ng magulang para mapabuti sila. Sino po bang magulang ang may gustong mapariwara ang mga anak? Hindi po ba wala? Minsan, sinasabi nila nakakasakal na yung magulang sa sermon. Pero para sa kanila lang po yun. Dapat po naiintindihan ng mga kabataan yun. Yung ginagawa ng mga magulang nyo sa inyo, pangangaral, pagsubaybay, para sa inyo din yun. Para hindi kayo malis ng landas. Kami nga po, di po ba, lagi kami nakasubaybay sa anak. Pero, meron pa rin pong isang anak na naligaw ng landas. Lalo pa po kung ang magulang hindi iniintindi mga anak, di lalo napapariwara. Kami nga po, halos nakatutok 24 hours. 24/7 nakatutok sa mga anak. Pero nakaalpas pa rin po isa. Ewan ko po bakit ganun.
Hindi ko po alam. Nagkulang po ba sa pananalig ang anak ko? Hindi ko po alam, Lord. Kayo na po bahala. Napaubaya ko na lang po sa Panginoon kung ano po nararapat sa anak ko. Alam ko, nakikita naman ng Panginoon yung kung ano nangyayari sa anak ko. Isang araw, darating din yun. Magbabago din ang anak ko, alam ko yun. Iipuin siya ng Panginoon, alam ko po yun. Mahal tayo ng Panginoon. Hindi niya gusto yung nangyayari sa atin. Hindi gusto ng Panginoon nangyayari sa kanila ngayon. Alam ng Panginoon yun. Sana merong ninihiling ko na lang sa Panginoon. Merong isang taong kumayag sa anak ko na hilahin siyang pataas. Sana makatagpo siya isang tao na hihilahin siya pataas. Hindi yung nakakasalimuha niya, yung hinihila siya pababa. Sana makatagpo rin siya ng hihila sa kanya pataas. Ang hirap po. Napakahirap po sa magulang na ganito. Ang hirap po talaga. Nakikita lang ng mga anak ko, masaya ako, tumatawa ako. Pero deep inside, malungkot po ako sa nangyayari sa anak ko. Napakalungkot po. Hindi ko po inisip kahit sa guni-guni. Kakaroon ako ng anak na ganun. Binusog naman namin sila sa pagmamahal. Bakit ganun? Minsan po kasi ang mga anak, pag pinagsasabihan sila, akala nila masama ang magulang nila. Akala nila, inaano sila ng magulang nila. Hindi nila alam, sinasabi ng magulang nila para sa ikabubuti nila. Ang magulang, alam nila yung tama at mali. Akala lang nila ganun. Kaya naghihigpit minsan ng tatay nila sa kanila. Para sa kanila yun. Dahil ayaw ng tatay nila maligaw sila ng landas. Mahal na mahal sila ng tatay nila. Akala nila hindi sila mahal ng tatay niya. Mahal na mahal kayo ng tatay niyo. Ganun lang siya talaga magmahal. Dahil yung mga naranasan niya nung kabataan niya, ayaw niya maranasan niyo. Kung ano lang, kung malapit lang yun. Yung Philippines, umuwi na ako. Kung may pera lang ako pamasahe, umuwi na ako. Kaso wala akong pamasahe. Kaya dinadaan ko na lang sa dasal. Magdamag, nalulungkot ako, umiiyak ako. Alam ko, okay ni anak ko. Pero hindi niyo maalis ang isang nanay na mag-alala. Sana po biglang magbalik loob na po yung anak ko. Sana po bumalik na yung Enyong na hindi nagbibisyo.
Sana may isang taong umayag sa anak ko na magbago na siya. Pangaralan, pakinggan niya ang sinasabi sa kanya. Huwag na sana'y purong mali ang kanyang pakinggan. Matuto sana siyang tumanggap ng pangaral. Ang hirap po, ang hirap. Ay, bakit ba iyak ako na iyak? Salamat po mga friend ko sa mga nagsimpatya sa kalungkutan ko. Thank you po. Naiintindihan nyo naman ako kung bakit ako ganun. Mga ina din kayo, di po ba? Ayaw nyo ng anak nyo maging ganun. Sinasabi nila, konsentidor daw ako. Konsentidor po ba'y magmahal lang sa anak? Hindi po konsentidor yun. Nag-aalala lang po ang nanay sa anak. Hindi niya na nararamdaman kasi ang nararamdaman ng nanay. Ako nagdala sa kanila 9 na buwan. Ako nag-ano sa kanila. Kaya alam ko. Alam ko, yung ibang nanay dyan nakaka-relate sa nararamdaman ko. Iba-iba kasi ang isipan ng tao. Ako, lumaki ko, wala sa akin nagturo ng tama at mali. Pero pag alam ko ng mali na ginagawa ko, natututo ako. Yung mga anak ko, pinapag namin sila. Hanggang lumaki sila. Alam nila pinagdaanan namin mag-iina. Kami mag-anak. Maliliit sila. Alam nila pinagdaanan namin. Yung hirap ng nanay nila. Ang ganda magkanda-utang-utang ako. Para lang mapalaki ko sila. Mataguyod. Nagtulong kami ng tatay niya. Tulong-tulong kami. Kami mag-ina. Tatay niya. Tulong-tulong kami sa mga gawain. Yan, si Raisa. Alam niya yung hirap ko. Alam ng anak ko yung hirap ko. Si JR, si Nino. Alam nila yan, ang hirap ng nanay nila. Ay, minsan, nagiging maramdamin ako. Hindi ko alam bakit ganun. Pag nakadinig lang ako ng masamang yung bang iba sa pandinig ko, umiiyak na ako, nasasaktan ako. Lalo na pag sana ko sa inyo, nasasaktan ako. Dapat di po unawain nila yung kapatid nila. Turuan nila yung mali. Sabihin nila, kuya, lumalaki na yung mga anak mo, magbago ka na. Siguro po, magsasawa na sila sa kuya niya pagsabihan. Paulit-ulit po silang pinagsasabihan ng mga kapatid niya. Pero, tango lang siya ng tango. Tapos, uulit na naman siya. Sana huwag kayong magsawa sa kapatid niyo. Huwag niyo pagsawaan yung kapatid niyo. Huwag niyo siya pagsawaan. Pero akong nanay, hindi ako magsasawa sa inyo. Nandito lang ako lagi. Pwede niyo akong iyakan. Sabihan ng mga problema niyo. Nandito lang si nanay. Lagi lang ako naghihintay sa inyo.
Mahal na mahal ko kayo mga anak ko. Alam ng Diyos kung gaano ko kayo kamahal. Kung gaano ko kayo pinaglaban. Alam ng Diyos yan. Lahat ng hirap, tiniis ko sa inyo lahat. Kahit yung inuutang ko, ang dahil-dahil na sinasabi sa akin, sige pa rin ako nangungutang sa kanila para lang mabuhay kayo. Kahit may nadidinig ako, pag nakatalikod ako, may sinasabi sila, hindi ko pinapansin yun para lang mabuhay tayo. Wala akong pakialam sa kanila kahit anong sabihin nila. Basta yung mga anak ko, mabuhay, kumain 3 beses sa araw. Hindi ako tulad na ibang magulang. Hindi ko kayang tiisin yung mga anak ko na hindi kakain yung anak ko sa 3 beses sa araw. Kahit naman mahirap tayo, hindi naman kayo nakaranas na hindi kayo kumain sa isang araw. Lahat yung ginawa ni nanay, di ba? Mahal ko kayo lahat. Lahat kayo mahal na mahal ni nanay, di ba? Hindi basta lang ang anak. Ang anak, kailangan pinadadaman nyo rin sa magulang ninyo na mahal nyo sila. Kahit kumustahin nyo lang. Nay, kumusta ka na dyan? Tay, kumusta ka na dyan? Hindi ganun lang ang anak. Ang anak, ipinadadaman sa magulang kung gaano nyo kamahal ang magulang nyo. Pero ako, mahal na mahal ko kayo. Kahit saan, makarating, mahal na mahal ko kayo, mga anak ko. Sabihin ko gaano ko kayo kamahal. Mahal ko kayo. Sana, dasal yung kuya nyo na magbago na siya. Sana anak, magbago ka na. Kaso hindi niya ito mapapanood kasi wala siyang cellphone. Ilang beses na siyang binibili ng mga kapatid niya ng cellphone. Binibenta niya po eh. Alam naman ang anak ko yun kung gaano ko siya kamahal. Mahal ko yung anak ko yun. Pinaglaban ko nga siya na maliit siya. Hiniling ko nga siya sa Diyos eh, na mabuhay. Mahal ko yung anak ko. Sige po, mga friend, thank you po. See you in my next video. Paki-subscribe niyo po si ating Dolores Tupa. Nagigiiyakin na ako. Nililibang ko na lang po sarili ko sa mga ginagawa ko dito. Para hindi maapektuhan ako. Ang hirap po. Ang hirap po maging magulang. Ang hirap po. Iniisip ko, puro kapakanan nila. Sige po mga pre, bye-bye po. God bless po. God bless po tayong lahat. Miss you, Philippines. Miss ko na kayo mga friend. Yaki si ate. Sige po, bye-bye. Paki-subscribe niyo po ako, like and share, and click the notification bell. Bye-bye po.